Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ito ay nai-issue nga naman itong si Pinoy Pawn Star na si Boss Toyo, na sinasabi daw ni Juliana na isang kalokohan po yung kanyang programa na Pinoy Pawn Star. Kasi nga hindi natin maintindihan hanggat hindi natin napi-play yung video. So panoorin natin muna yung video bago ako magpaliwanag. Kasi itong Pinoy Pawn Star na to parang hinango rin to sa Pawn Stars din sa Amerika, Hollywood, na si Rick, nakalimutan ko yung host na yon, Rick Dale ba yun? Basta napapanood ko rin yon sa GTV ngayon yung stasyon, dati QTV yun. Napapanood ko yun yung mga parts na yun yung content na kung saan ay mga binibenta ng mga isang kliyente o ng isang customer. Binibenta nila yung mga mamahaling antigong alahas o aluman na may value. Tumataas lang kasi ang value, mga ka-plastic, kapag ang humahawak mismo ng item o ng isang bagay ay tulad ng mga sikat na artista o mga personalidad sa buong mundo, kahit mga Santo Papa pa yan o kahit sino-sino mga ka-plastic. So panoorin natin bakit nasabi na kalokohan ang Pinoy Pawn Star na sinabi ni Juliana. Kalokohan ng Pinoy Pawn Star? Booking dahil kay Juliana? Kasalanan nga ba ni Juliana Pariscova kung bakit na-booking ang di umano'y scripted content ni Boss Toyo sa Pinoy Pawn Star? Ano nga bang katotohanang mayroon dito, lalo pat wala pang reaksyon si Boss Toyo ukol sa ibinabato sa kanyang issue? Totoo nga ba talagang for the content lang rin ang lahat ng ginagawa at binibili niya? Kinumusta ni OG Diaz si Juliana Pariscova Segovia sa pwesto mismo ng Paris Peace na silang mag-ina. Isa sa mga napagkwentuhan nila ay ang minsang pagsipot ni Juliana sa vlog ni Boss Toyo ng Pinoy Pawn Stars. Matatandaan na ang It's Showtime Miss Q&A Season 1 Grand Winner na si Juliana Pariscova Segovia ay sinubukan nitong ibenta ang kanyang mga napanalunang corona mula sa Kapamilya Noontime program. Nagbenta kasi si Juliana na kung saan ay corona niya na napanalunan niya sa Showtime, mga ka-plastic. So panoorin natin yung nangyari bakit siya naghimutok. Sa isang YouTube channel na Boss Toyo Production noong December 2022, ang pagtatangka ng komedyante na ibenta ang kanyang 10 crowns na napanalunan niya daily, ang trophy at ang crown na nakamtan niya noong grand finals na nagkakahalaga ng 1 million. Ngunit totoo nga bang nabuking na ang kalokohan ni Boss Toyo? Ayon nga sa isang live streamer na ang galing umanong umarte ni Boss Toyo. Anya, ang galing nilang umarte, Bakit hindi mabanggit ang pangalan ni Ator de Libayan, mga ka-plastic? Sasabihin nila live streamer. Bakit kayo mga vlogger kapag may mga meron kayong kinukuha ang isang clip, ba't hindi nyo masabi yung mga pangalan? Pero dito nakalagay ito sa watermark niya, source YT Batas Natin. Ba't sinabi pa live streamer? Nakakahiya kayo. Pinakala talaga ng marami na binalat talaga ni Juliana na event ang kanyang mga koronang nakuha sa Miss Q&A. Subalit nilinaw niyang for content purposes lamang ang kanilang ginawa, gayong matagal na raw siyang naiimbitahan umano sa vlog ni Boss Toyo. Hindi ko ibebenta corona ko ng Q&A. Papatayin ako ng nanay ko. Ayaw niya. Sobrang inaalagaan niya yon as in. Kwento ni Juliana. Dahil dito, ipinakita rin ni Juliana kay OG Diaz ang mga corona, patunay na ni isa ay wala siyang ibinenta sa mga ito. Talaga nga namang kuhang-kuha nila ang inisang live streamer na ito. Anya, nanggigigil ako sa inyo kung sino pa yung mga binibless at pinagkakatiwalaan ng mga tao para magkaroon ng ganyang klaseng kasikatan. Ay sila para umano ang nanloloko sa mga viewers. Actually, mga ka-plastic, vlogger yan
Siyempre, ikaw, content creator, mag-iisip ka ng mga gimmick, which is hindi naman makatotohanan. Totoo naman yun eh. Hindi lahat ng mga content creator na iniidolo mo, mga totoong tao yan. Maaaring ako, pwede kong sabihin na ako'y napakabuting tao, pero bingid sa kaalaman ninyo sa likod ng camera, marami rin akong ginagawang katarantaduhan. Ganun din yan sa mga sikat na vlogger. Kahit pa sino pa yan, kahit yung mga social media influencer na ngayon na namuusbo ngayon sa social media, hindi totally sila ay mga mabubuting tao. Natural, pag ikaw ay isang content creator, mag-iisip ka ng bagay na hindi ka panipaniwala. Diba? Kaya nga tumataas ang viewers ng mga vlogger. Kasi nga may mga content sila na hindi ka panipaniwala na ginagawa nilang makatotohanan. So nagkakaroon ng clickbait yun, o yung mga tinatawag na viewers o impression sa social media. Mahilig tayo sa mga kakaibang bagay. Since si Boss Toyo, yung content niya, Pawn Star, o mga nagsasanla ng mga antigong bagay, which is wala pang content creator na gumagawa nun aside kay Boss Toyo, maliban dun sa ibang bansa na matagal na pong kinokontent po yun. Ganun din po kapag gumawa ka ng content, mga ka-plastic, kailangan talaga unique. So hindi makatotohanan yun, hindi yun yung pagkatao mo. Kahit ikaw, halimbawa, gumawa ka ng content as yourself. Diba? Yourself. Siyempre, lahat ba ng mga pagkatao mo sa social media, sasabihin mo ba? Diba hindi? Diba hindi naman lahat eh. Kaya, oo, how ironic na kung sino pa yung mga nabibiyayaan ng malaking pera, malaking views sa social media, sila pa yung ubod ng sinungaling. So hindi natin pwedeng i-push sa mga viewers nila. Kasi sila pag nagsalita sa kanilang social media account, kahit si Sian Gasa, mga ka-plastic, dumaan din yan sa fake news, nakasuhan ng cyber libel. Pero pinaniniwalaan pa rin ng mga fans, mga ka-plastic. 2 million followers pa siya. Sa isang live lang niya kay Bea Alonso Content, naka 2.2 million agad siya sa loob lang ng isang oras. Ganong kalakas si Sian Gasa. Kahit nonsense na po yung live video niya noon itong gabi na to. Nonsense na po. May mo 25-minute video, plinex lang niya yung ladyboy niya na jowa. Tapos konti lang naman ang impormasyon na sinabi niya sa live video. Oh. Tapos ang nanood sa kanya sa live streaming 100,000. Oh. Yun yung point of view doon. Kapag content creator ka talaga, lahat ng kabulshitan nandyan na. Oo, sabihin natin si Boss Toyo naggumagawa ng scripted. Natural. Gumagawa ka ng script. Bago mo i-align yan sa video, iseset nyo po yung usapan ninyo. Halimbawa, magsasanla ka, i-schedule ni Boss Toyo yun. At naka-script po yun. Sasabihin mo kung ano yung value ng gamit na isasanla mo sa kanya o ibebenta mo sa kanya. Pero hindi natin alam kung ano yung pino-point of view nila na bakit scripted ang Pawn Star. Natural scripted yan kasi gumagawa nga siya ng content. Pero ang pangit lang dito, mga ka-plastic, siguro yung corona na yon hindi nabigyan ng value ni Boss Toyo kasi nga hindi naman po legendary si Pariscovia eh. Napalanunan lang naman niya sa showtime yan eh. Gaano ba ka-authentic o gaano ba kataas ang value ng corona na yon? Hindi naman gawa sa diamante yun. Hindi naman gawa sa ginto yung mga framing nun. Diba? Hindi ko alam. Oo, lahat naman sa social media, lahat naman ng mga influencers, mga sinungaling. Diba? Kahit naman sino eh. Kay Dr. Man yan, hindi nagsasabi ng mga lahat ng nalalaman ng mga doktor, kaalaman para sa kalusugan.
Siyempre magtitira pa rin sila ng konti para mayroon pa rin silang pasyente. Baga, binibigyan lang kayo ng niche nila para maging healthy living kayo at maging moderated kayo sa mga kinakain ninyo. Ganun lang naman yun eh. Hindi lahat kasi ng impormasyon malalaman nyo. Diba? Ayon naman sa isa pang live stream na nasa batas natin na hindi Ayan, binanggit ganoong mga ginagawa. Binanggit mo rin batas natin. Bakit kanina streamer? Ay. Nila. Ayon pa nga kay Direk Freddy ay magkakasabwat din ang mga ito sa panloloko sa mga tao. Anya, isa kang alamat, Bostoyo. Ang galing mo talaga. Siyempre, content creator eh. Kahit naman ako, hindi ko naman sinubscribe yan si Bostoyo. Ever since na nagkaroon siya ng issue about kay Leng dun sa kanyang clothing line niya. Hindi ko na talaga siya hindi ako na-amaze sa kanya. Medyo sa una lang, medyo maganda rin yung content niya kasi nga naka-align yung mga script eh. Lahat ng mga sasabihin ng customer niya, pati yung sasabihin niya kung magkano yung value ng mga bebentang gamit, maganda yung pagkakasabi. Goods talaga si Boss Toyo din. Baga, wala naman talagang tayong magagawa kung scripted man yan o hindi. Kasi content creator ka eh. Siguro may mga taong lumapit na rin sa kanya para magsanla ng bagay, pero bandang uli, babaratin lang yung pera. Diba? Babaratin lang sila sa 1,000, 500. Wala eh, ganun talaga. Content creator tayo eh. Kailangan natin magsinungaling. Hindi lahat ng katotohanan nasa social media. Tandaan yan. Dami mong nauutot na luloko sa mga ginagawa nyo. Maging si Direk Freddy umano ay walang idea kung totoo ba o scripted lang ang ginawang iyan ni na Boss Toyo. Samantala, hindi naman talaga naibenta ni Juliana ang kanyang mga corona kay Boss Toyo. Dahil hindi sila nagkasundo sa presyo na gusto ni Juliana. Samantala, wala pa namang inilalabas sa pahayag si Boss Toyo tungkol sa usaping ito. Kasi kung totoo man na, halimbawa, totoo man na nabenta man ni Pariscobia yung kanyang corona, hindi rin naman bibili ni Boss Toyo sa malaking halaga yan. Pag sinabi mong 500,000 po yung corona na yan, hindi mo pwedeng sabihin na ganong kalaki ang halaga ng corona hanggat hindi ito napapatunayan na valuable siya, valuable. Maliban na lang kung ikaw ay napakasikat na artista, doon magkakaroon ng value yung gamit na yun. Kahit pa sabihin mo hindi totoo yung hindi totoong ginto yung corona. Tingnan mo yung damit ni Francis Sef. Malaking value yun. Kasi siya nagpirma. Siya nagsulat. May picture. Meron pong hindi nalaban yung damit na yon simula nung ginamit ni Kiko. Ay, kung maaari nga lang, kung may patsi ng dugo yun eh, mas lalaki pa value nun. Kasi ang labanan kasi sa pagiging pawn star, mga ka-plastic, pataasan ng value. Bibenta sa'yo ng customer na malaki, pero hindi ka maglulugi doon. Kailangan mas malaki yung value nun. Kasi ibebenta rin ngayon sa iba eh, sa mga mag-i-interest pa. And syempre, kung buhay pa yung taong gumamit ng corona, hindi pa ganun kataas yung value nun. At depende pa sa historical event nun, kung anong klaseng anong klaseng pangyayari, bakit ka nagkaroon ng corona. Yun ang point of view doon. Kaya lahat naman ng content creator sinungaling. Diba, lahat naman ng content creator gawa lang ng video, magkaroon lang ng buong content. O sabihin ko lang si ganito, si ganyan, umihi sa pader ng kapitbahay namin. O, viral na yun. Pero ang katunayan, wala ka namang ebidensyang pinakita na siya ang umihi talaga dun. Diba, marami kang pwedeng gawin sa social media para lang sa views, mga ka-plastic. So, kung magaling man si Boss Toyo sa pagiging content creator, bilib ako sa kanya. Kasi nga, napakagaling niya mag-align ng content niya.
Kaya totoo man yan o hindi, wala na tayong magagawa doon kasi part ng isang pagiging content creator po yan. Hindi mo pwedeng sabihin lahat ng mga kinokontent ng isang content creator ay makatotohanan. Tandaan nyo yan mga ka-plastic. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sir, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Convid commentary video ng video live stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.